mamayang nasa katwiran. And now, back to T3 dito sa TV5. Anak na nawalay sa inang Pinay ayon ang ibalik na mag-asawang Australiano na kumupkup sa baby. Katuwang ng pulisya, DSWD, sinagip ng T3 ang bata. Narito ang resback. Nagmakawa na po ako sa kanila na isuli nila yung sa akin. Kasi ayaw nila. Sabi ko nagmakawa ko, mahal na mahal ko yung anak ko na yan. Kasi ayaw po talaga nila isuli. Ito ang pagmamakawa ng 18 anyos na itatago natin sa pangalang Venus. Ang kanya daw kasing anak na 5 buwan taong gulang. Hiniram lang at ayaw nang ibalik sa kanya ng mag-asawang Australian citizen na nakilalang si Josh at Beverly. So nag-text po sila kung pwede daw pong mahiram ng 2 days. Tapos nung kinukuha ko na po nung after 2 days, ayaw na po nilang ibigay. At gusto raw ng umiram sa bata na bayaran lang daw si Venus ng 40,000 piso kapalit ng kanyang anak. Pag-usap na lang daw po kami ng abogado niya. Nung nakausap ko yung abogado niya, hindi pa rin ako pumayag. Pinapapirma nila ako pero ayokong pumirma yun. Dito na umaksyon ng T3. Agad namin tinungo ang Las Piñas City Hall para ilapit ang reklamo ni Venus. Once ang bata is i-adapt mo, kailangan talaga na dumaan sa husgado. Unang-una, dadaan sa DSWD. Pagkatapos, idadaan pa sa court yan. Sa tulong ng WCPD at DSWD, agad namin pinuntahan ng mag-asawang Australian. Pagdating namin sa lugar, nakapadlak ang gate ng kanilang bahay na tila walang tao sa loob nito. Pero maya-maya pa, sumilip lang ito sa pinto at agad din kaming sinaraduhan. Inilig na mag-asawang Australian citizen na huwag na sumama sa loob ang T3 team. Pati si Venus, hindi rin pinapakasok. Ayun lang, tapos pumasok na sila doon sa loob. Hindi nila ako sinabi. Wala sila sinabi sa kanya, sama ka rin dito kasi ikaw magulang. Higit 2 oras din ang tinagal ng mediation sa pagitan ng mga otoridad at ng mga Australiano. Paglabas ng WCPD at DSWD, bit-bit na nito ang anak ni Venus. Nakipag-cooperate naman sa amin yung mag-asawa. Ngayon, maiuwi na ni Venus ang kanyang anak. At ngako siya na hindi na niya hayaang mawalay pa sa kanya. Alam mo, sa tingin ko, binayaran yung magulang, yung ng bata. Pagkatapos, nagbago ng isip. Ngayon, ayan. Kawawa naman yung Australiano, parang pinarahan lang. Ginamit pa yung bata. Bakit naman mag-i-interest yung Australiano? Mag-asawa ba? Mag-asawa. Hindi naman sinabi na kinidnap. Ang sinabi niya, pinahiram niya. So bakit mo papahiram yung baby mo? Hindi, we were just being fair here, ano? Tapos nga siguro, tama si mo, baka nagbagong isip nung nanay, at tika muna, mali ata yung nagawa ko. Akin na yung baby. Kasi hindi kidnapping yung kaso niya doon eh. Kung hindi panghiram na ayaw na isuli ng nanay. Tama yung sinabi ng police doon, police woman, yung sa WCPD. May proseso yan kung gusto mo ipa-adapt yung baby mo. May mga dokumento. Kaya lang, siguro... Mag-asawa sila. Mag-asawang Australiano na pinahiram daw ng nanay na 18 years old. Yung kanya anak, ito hiramin mo muna yung anak ko. Tapos tumalikod. Tapos may teka muna, T3, anak ko hindi na kaya na ibalik. Malabo yan. Kasi palagay mo, Tod. Malabo nga yan. Palagay ko may perang involved yan. Pagkatapos, sabi nung baka humingi pa ng pera, akin lang aking opinion nito. Humingi ng pera, pagkatapos sabi, teka, binigyan ka na eh. Nagsumbong. Hindi, kasi pumasok silang dalawa eh. Tapos nag-usap yung dalawang panig eh, yung mag-asawa sa kayong... Ay, hindi tayo pinasama eh. Nag-usap-usap silang tatlo. Yun eh. Bakit hindi tayo hindi pinasama ang T3? Tama. Kasi ang rule dyan, Tod, plain view, sa labas ka lang. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Hindi, di ba, ayaw tayo papasukin. Mismo yung complainant, ayaw tayo papasukin sa loob. Kami na lang mag-usap. Hindi tayo sinama. Hindi tayo sinama. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Usap lang kami. Parang ano. Sa pagbabalik ng T3, ang ginang na pinadoktor namin dahil pinugbog ng mga kamag-anak at tinulungan natin na sa pagsapa ng kaso. Abangan! Sumbungan ng bayan.